Nasugbu, Batangas. Isang umaga sa simula ng taong 2025, ang karaniwang payapang dalampasigan ng Nasugbu ay biglang ginimbal ng isang karumal-dumal na krimen. Dalawang batang buhay, dalawang bulaklak na nasa kasagsagan ng pamumukadkad, ang walang awang kinitil. Ang salarin ay kumilos ng may kalupitan, itinapon ang kanyang mga biktima na parang basura, sa pag-aakalang buburahin ng dagat ang kanyang mga bakas. Ngunit ang katarungan ng Diyos ay hindi natutulog. Paano nga ba maitatago ang ganitong kasamaan? Ang isang pag-ibig na dinungisan ng kasalanan at ang isang pagkakaibigang trinaydor ay nagbunsod sa isang trahedyang hindi naiwasan. Habang papalapit ang tanghali at matindi na ang sikat ng araw, si Mang Cardo, isang matandang mangingisda na ang tanging kilala sa buong buhay niya ay ang mga alon at lambat, ay masigasig na nag-aayos ng kanyang kagamitan sa tabing dagat. Kagabi ay malakas ang hangin. Ang ilan sa kanyang mga lambat ay nagkabuhol-buhol, kailangang ayusin upang makapalaot siya mamayang hapon. Ang barangay na ito malapit sa Nasugbu ay hindi masyadong mataa. Sa oras na ito, ang mga tao ay nasa laot na mula pa kaninang madaling araw o kaya naman ay nagpapahinga sa kanilang mga bahay upang umiwas sa init. Nakakabingi ang katahimikan ng paligid. Gamit ang kanyang mga matang pinalabo na ng katandaan, sinipat ni Mang Cardo ang ilang bangkang nakatali malapit sa pampang. Isang bangka, ang tradisyonal na sasakyang pandagat sa Pilipinas na may katig, ang tila kakaiba ang galaw habang hinahampas ng maliliit na alon sa may babaw. Ang posisyon nito ay masyadong nakatagilid kumpara sa iba. Siguro ay sa kung sinong kabataan ito na nagmamadaling umuwi kagabi at basta na lang itinali ng pabaya, bulong niya. Habang inaayos ang lambat, naglakad siya palapit. Ang amoy ng lansa ng isda at dagat ay pamilyar na sa kanya. Ngunit ngayong araw, nakalanghap siya ng kakaiba. Isang amoy na nakakasulasok at nagpatindig ng kanyang balahibo. Paglapit sa bangka, napako sa kinatatayuan si Mang Cardo. Sa loob nito, nakahandusay ang dalawang dalaga. Nakasuot sila ng manipis na bikini na basang-basa. Ang mahahaba nilang buhok ay nanlalagkit dahil sa tubig alat at buhangin. Ang kanilang hitsura, na tila galing sa kasiyahan, ay nakapangingilabot na kabaligtaran ng nakamamatay na katahimikan. Naisip ni Mang Cardo na baka mga kabataan lang ito mula sa Maynila na napasarap sa inuman at nakatulog. Sumigaw siya, "Ineng, Ineng, gising na, baka magkasakit kayo dyan." Walang sumagot, tanging ang hampas ng alon ang naririnig. Sinabi ng kanyang kutob na may mali. Iniabot ni Mang Cardo ang kanyang kamay. Ang kanyang mga palad na puno ng kalyo ay marahang yumugyog sa balikat ng isa sa mga dalaga. Napalundag siya sa gulat dahil sa balat nitong kasing lamig ng yelo. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na nanginginig. Idinikit niya ang kanyang daliri sa ilong ng mga ito. Walang hangin na lumalabas. Nakapikit ang kanilang mga mata, ngunit ang kanilang mga mukha ay namumutla at maga. Lalo na sa bahagi ng lieg kung saan may mga pasa na kulay ube na pabilog, tila bakas ng isang makamandag na ahas. Sa tabi nila ay may nakalagay na piraso ng kawad na pilipit, puno ng buhangin at hibla ng buhok. Patay! May patay! Hysterical na sigaw ni Mang Cardo. Ang kanyang boses na puno ng takot ay bumasag sa katahimikan ng tanghaling tapat. Tumakbo siya ng pasuray-suray patungo sa barangay. Ang kanyang bibig ay hindi tumitigil sa pagsigaw. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga pulis mula sa Nasugbu Municipal Police Station at Batangas IE ay dumating sa lokasyon at agad naglagay ng police line. Ang balita tungkol sa dalawang bangkay sa bangka ay kumalat ng mas mabilis pa sa hangin na naging dahilan ng pagkagimbal ng buong tahimik na lugar na iyon. Agad ding dumating ang team ng SOCO, Scene of the Crime Operatives, mula sa Region 4A. Ang paunang investigasyon sa pinangyarihan ng krimen ay nagpakita na ang dalawang biktima ay parehong babae. Napakabata pa ng kanilang edad. Ang sanhi ng kamatayan ay inisyal na tinukoy bilang mechanical asphyxia na may mga palatandaan ng pagsakal o strangulation. Ang malalim na bakas ng pagkakasakal sa liig ng dalawang dalaga ay tugmang-tugma sa kawad na natagpuan sa loob ng bangka. Ang kanilang mga mukha ay namamaga at nagpapakita ng maraming petechaya, mga maliliit na tuldok ng pagdurugo sa ilalim ng balat na isang klasikong senyales ng pagsakal. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang nasa 8 hanggang 10 oras na ang nakararaan na nangangahulugang nangyari ito sa kalaliman ng gabi.
Isinagawa ang hot pursuit operation at pagsuyod sa buong lugar. Ang mga resort, hotel, at lalo na ang mga simpleng transient house sa tabi ng dagat ay naging target ng inspeksyon. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na transient house na nakatago sa likod ng mga puno ng niyog, hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen. Kinumpirma ng may-ari, isang lalaking nasa mid-negatibo 40 na mukhang bagong gising pa, na kagabi ay may grupo ng 3 tao, isang lalaki at 2 babae, ang dumating upang umupa ng kwarto. Dumating sila sakay ng isang puting Mitsubishi Expander, pagbabalik tanaw niya. Mukhang mga bata pa, at ang pananalita ay halatang taga-Maynila. Umupa sila ng 2 magkatabing kwarto. Nang tanungin tungkol sa kinaroroonan ng mga ito, nagulat ang may-ari. Yung lalaki po, nag-check out na kaninang madaling araw, bandang 4:00. Nagtaka nga ako bakit hindi niya kasama yung 2 babae. Kaya tinanong ko siya. Sabi niya, gumising daw ng maaga yung 2 para manood ng sunrise at nag-check out na siya ng mauna para sunduin sila sa Maidalampasigan tapos didiretso na sila pa Tagaytay. Naisip ko naman na makatwiran yun kaya hindi na ako nagtanong pa. Ang kasinungalingan ng misteryosong binata ay agad na naglagay sa kanya bilang pangunahing suspect. Bakit kailangang magsinungaling? Bakit nagmamadaling umalis ng mag-isa sa madaling araw? Sunod-sunod na tanong ang lumitaw at lahat ay tumuturo sa lalaking nagngangalang Gabriel "Gab" Mendoza. Ito ang pangalang nakatala sa logbook ng transient house. Mabilis ding nakilala ang impormasyon tungkol sa 2 dalaga. Ginamit ng mga otoridad ang biometrics at AC para kumpirmahin ang kanilang pagkakakilanlan. Pareho silang freelance models at kilalang influencers sa social media. Ang unang dalaga ay si Angela Angel Santos. Ipinanganak noong 2002 at kilala sa palayaw na Angel. Taglay niya ang maamong mukha, ideal na pangangatawan, at napakaraming followers sa TikTok at Instagram. Ang kanyang account ay puno ng magaganda at sexing larawan na mailibo-libong likes at comments. Siya ay pamilyar na mukha sa mga modeling agencies sa Makati at TVs, madalas kinukuha para sa mga fashion at cosmetic brands. Ang ikalawang dalaga ay si Bianca Bea Reyes. Ipinanganak noong 2003 at kilala bilang Bea. Hindi pa huli sa ganda, si Bea ay may kagandahang mas matapang, fierce at mapang-akit. Kilala siya bilang lookbook model at madalas lumabas sa mga online fashion sites, gaya ng Zalora o Shein. Ang karera ni Bea ay nasa rurok matapos niyang masungkit ang kontrata bilang brand ambassador para sa isang sikat na online game na kalalabas lang sa Pilipinas, na may kalakip na malaking halaga. Ang dalawa ay nakatira sa Quezon City at madalas magkasama sa mga studio para magtrabaho. Sila ay matalik na magkaibigan na parang magkapatid, madalas mag-share ng mga larawan at kwento ng kanilang buhay sa social media. Sa mga litrato, makikita na sila ay laging masaya at ini-enjoy ang kanilang kabataan. Subalit, sa likod ng glamorous na anyo, ang buhay ng 2 dalaga ay nagtatago ng maraming lihim. Sa panahon ng imbestigasyon, nakakalap ang pulisya ng impormasyon mula sa mga kaibigan at katrabaho ni na Angel at Bea. Ayon sa kanilang salaysay, si Angel ay may kasintahan na, si Gabriel "Gab" Mendoza. Ipinanganak noong 2000. Si Gab ay nagtatrabaho bilang litratista at madalas siya ang kumukuha ng larawan ni na Angel at Bea sa kanilang mga photoshoot. Ang relasyon ni na Angel at Gab ay itinuturing na harmonya. Madalas silang mag-upload ng mga sweet photos sa Facebook at Instagram. Si Bea naman ay single. Inilalarawan siya bilang dalagang masigla, outgoing at maraming koneksyon. Ang biyaheng ito sa Nasugbu ay pinaniniwala ang selebrasyon para sa tagumpay ni Bea. Lahat ay tila masayang bakasyon lamang hanggang sa lumitaw ang anino ni Gab Mendoza, ang nobyo ni Angel, bilang pangunahing suspect. Ang impormasyong nakalap ng mga investigador ay nagpakita na ang Mitsubishi Expander na ginamit nila papuntang Batangas ay nakarehistro kay Gab. Si Gab din ang nagmaneho sa buong biyahe. Ang salaysay ng may-ari ng transient house ay lalong nagpatibay sa hinala laban kay Gab. Habang nakatutok ang mga otoridad sa investigasyon, nagsimula ng kumalat sa social media ang balita. Nagpahayag ng pakikiramay ang publiko. Libo-libong komento ang nagpapakita ng pagdadalamhati at pagkondena sa karumal-dumal na sinapit ng mga biktima. Sino ang pumatay sa kanila? Ano ang motibo?
Misteryo pa rin ang sagot. Ngunit isa ang tiyak, si Gab Mendoza ang pinakapinaghihinalaan. Nang matukoy si Gab Mendoza bilang person of interest, hindi nagsayang ng oras ang Special Task Force ng Batangas C. Agad na inilabas ang alarm at flash report. Lahat ng impormasyon tungkol kay Gab at sa kanyang puting Mitsubishi Expander na may plakang EFI ay ipinadala sa mga karatig na istasyon ng pulis, lalo na sa mga checkpoint at highway patrol group sa kahabaan ng SLEX, South Luzon Expressway, at Star Tollway na patungo sa Kalakhang, Maynila. Nagsimula na ang pagtugis. Ang focus ng investigasyon ngayon ay ang KISIS network at ERFID monitoring system sa mga tollgate. Ang mga veteranong investigador ay nakapako ang tingin sa mga monitor, nire-replay ang bawat sandali mula madaling araw. Alam nilang bawat minutong lumilipas ay nagbibigay sa suspect ng pagkakataong tumakas o magtago. Hindi nagtagal, lumitaw ang unang piraso ng puzzle. Alas negatibo 12, 15 ng madaling araw, nakuna ng kamera sa sto. Thomas entry ng Star Tollway, hindi kalayuan sa Batangas, ang expander ni Gab na humaharurot. Sa pinalaking imahe, malinaw na iisa lang ang tao sa driver's seat, si Gab. Wala siyang emosyon sa mukha, ngunit ang kanyang pagmamaneho ay nagpapakita ng pagkabalisa. Sunod-sunod na dumating ang mga ulat. Alas negatibo 12, 40, na-detect ang sasakyan sa SLEX na papasok ng Laguna. Alas negatibo 1:30 ng madaling araw, nakita sa Nicole's Toll Plaza na papasok na ito ng Metro Manila. Malinaw na ang destinasyon, ang kabisera. Agad na nakipag-ugnayan ang Batangas Police sa NFERPO at SID, Criminal Investigation and Detection Group. Isang elite team ang binuo upang harangin ang suspect. Ang rehistro ng sasakyan at datos mula sa T2 ay mabilis na nagturo sa kasalukuyang tirahan ni Gab Mendoza, isang unit sa isang marangyang kondominium sa KIS, Bonifacio Global City, Taguig. Agad na pinalibutan ng mga operatiba ang lugar. Isang team ang nagmanman sa basement parking, habang ang iba ay nagpanggap na delivery rider at residente upang makalapit sa unit ni Gab sa ika-negatibo 15 palapag. Matindi ang tensyon. Lahat ng senaryo, kasama na ang posibilidad na manlaban ang suspect, ay pinaghandaan. Bandang alas negatibo 11:00 ng umaga, dahan-dahang pumasok sa basement parking ang pamilyar na puting expander. Si Gab nga ang nagmamaneho. Mukha siyang kalmado. Iparada niya ang sasakyan sa kanyang slot at bitbit ang isang maliit na backpack, dumiretso siya sa elevator. Marahil ay hindi niya inakala na ang bawat kilos niya ay sinusubaybayan na ng pulisya. Nagpa siya ang task force na huwag muna siyang hulihin agad-agad. Gusto nilang mahuli siya sa akto ng pagtatangkang tumakas. Matyagang naghintay ang mga operatiba sa labas ng kanyang unit. Halos isang oras ang lumipas, na-detect ng mga pulis na naghahanda na si Gab umalis ulit. Ito na ang tamang oras. Pagkabukas ni Gab ng pinto ng kanyang kondo, hila-hila ang isang malaking maleta, sumugod ang mga operatiba mula sa magkabilang direksyon. Gabriel Mendoza, arestado ka. Ang mariing sigaw at bigla ang paglitaw ng mga pulis na nakauniporme at nakasibilyan ay nagpagunaw sa mundo ni Gab. Nanigas siya. Namutla ang kanyang mukha at hindi man lang nakapanlaban. Nabitawan niya ang maleta at bumukas ito. Sa loob ay ang mga damit na isinilid ng padaskol-daskol, makapal na pera, at ang kanyang pasaporte. Ang plano niyang pagtakas ay nabigo bago pa man ito magsimula. 2 malamig na posas ang kumandado sa mga kamay ni Gab. Ang mabilis na pagtugis na tumagal ng wala pang 24 oras mula nang madiskubre ang krimen ay natapos na. Ngunit simula pa lamang ito ng proseso ng interogasyon upang mapilit ang salarin na aminin ang kanyang krimen at ibunyag ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ng 2 dalaga. Sa interrogation room ng SID sa Camp Crame, mabigat at malamig ang hangin. Kahit nasa labas ay tirik ang araw, tila nagielo sa loob. Si Gab Mendoza ay nakaupo sa harap ng investigador. Wala na ang takot sa kanyang mukha, pinalitan ito ng isang nakakakilabot na katahimikan. Nagkaroon siya ng halos 2 oras sa biyahe mula Taguig papuntang Crame para pakalmahin ang sarili at bumuo ng kwento sa kanyang isipan. Ginoong Gabriel Mendoza, panimula ng investigador na may malalim at matalas na boses. Alam mo ba kung bakit ka naririto? Umiling ng dahan-dahan si Gab, pilit na nagpapakita ng pagkalito. Hindi po, sir.
Bigla na lang pumasok ang mga pulis sa kondo ko at dinala ako dito. Hindi ko po talaga alam kung ano ang nangyayari. Kilala mo ba sina Angela Santos at Bianca Reyes? Opo, sir, mabilis na sagot ni Gab. Si Angel po ang girlfriend ko at si Bea ang best friend niya. Inilapag ng investigador ang ilang litrato mula sa crime scene sa harap ni Gab. Mga close-up shots na hindi nagtatago ng trahedya. Alam mo bang patay na silang dalawa? Tinitigan ni Gab ang mga litrato. Bahagyang lumiit ang kanyang mga mata, pero handa na siya sa sandaling ito. Huminga siya ng malalim, pilit na nagpapalabas ng gulat at sakit. Diyos ko! Bakit? Bakit nangyari ito? Kahapon lang magkakasama pa kami, ibinitin niya ang pangungusap at yumuko sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Ang drama ni Gab ay maayos, pero hindi nito maluloko ang veteranong investigador. Kumalma ka at ikwento ang buong biyahe ninyong tatlo, utos ng investigador. Hindi nagbago ang tono nito. Inangat ni Gab ang ulo, nagpahid ng luhang hindi sigurado kung totoo. Sinimulan niyang ilatag ang kwentong inihanda niya. Ikinwento niya ang tungkol sa kontrata ni Bea. Nagdesisyon daw silang pumunta ng Tagaytay pero dumaan muna sa Nasugbu. Lahat ng detalye ay tugma sa nakuha ng pulisya, hanggang sa nagsimula na siyang magsinungaling. Kagabi, nag-bonfire kami at tiririg sa beach, uminom ng konting beer. Maganda ang dagat. Kaya naisipan ni na Angel at Bea na mag-photoshoot ng nakabikini. Photographer ako, kaya sumunod lang ako. Pagkatapos, hating gabi na, bumalik kami sa transient house para matulog. Kinabukasan, paggising ko. Wala na sila. Akala ko nanonood lang ng sunrise sa malapit na beach, kasi nabanggit nila yun nung nag-iinuman kami. Dahil malapit na ang check-out time. Nag-impact na ako at binayaran ang kwarto. Dinala ko yung sasakyan sa may beach para sunduin sila at diretso na kami sa Tagaytay. Pero wala sila doon. Tinawagan ko. Parang cannot be reached. Naisip ko baka kung saan lang namasyal at tatawag din kaya bumalik na muna ako ng Maynila para tapusin ang trabaho. Balak ko sana silang tawagan ulit mamayang hapon. Sino ba naman ang mag-aakala na mangyayari ito? Isang kwentong mukhang makatwiran pero punong-puno ng butas. Sabi ng may-ari ng transient, umalis ka ng alas 4 ng madaling araw, putol ng investigador ng malamig. Mula sa tinuluyan nyo hanggang beach, ilang minuto lang. Bakit hindi mo sila hinintay at nagmadali kang bumalik ng Maynila? Bahagyang nataranta si Gab. Ano po? Kasi may urgent meeting ako sa gihis. Naisip ko may dala naman silang cellphone, tatawag naman sila. Urgent meeting. Sa sobrang urgent kailangan mong maghanda ng maleta at pasaporte nung dumating kami. Ang tanong na iyon ay parang masong humampas sa script ni Gab. Nagsimulang pagpawisan ang noo niya. Hindi. Hindi para tumakas. May business trip ako. Business trip kung kailan nawawala ang girlfriend mo at best friend niya, patuloy na diin ng investigador. Ang tingin nito ay parang kutsilyong tumatarak kay Gab. Sabi mo nanonood sila ng sunrise. Nasaan ang mga gamit nila, bag at cellphone? Namasyal sila nang walang dalang kahit ano. Nanahimik si Gab. Hindi siya makasagot. Hindi nasagot ng kanyang script ang maliliit ngunit fatal na detalyeng ito. Tumayo ang investigador at naglakad paikot sa mesa. Gabriel Mendoza. Sapat na ang ebidensya namin. Ang resulta ng otopsya ay nagpapakita na ang oras ng kamatayan ay bandang alas negatibo 1:00 ng gabi hanggang alas negatibo 2 ng madaling araw. Hindi umaga tulad ng sinasabi mo. Ang mga GCE sa Slex at Tollgate ay nagpapakita na mag-isa ka lang sa sasakyan pabalik ng Maynila. Tapos na ang kasinungalingan mo. Inilapag ng investigador ang isang folder sa mesa. Ito ang pahayag ng pamilya ni na Angel at Bea. Durog na durog sila. Kailangan nila ng sagot. Mahal ka ni Angel. Karapatan niyang malaman ang totoo, gaano man ito kasakit. Bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa utak ni Gab. Ang pader ng kasinungalingan na itinayo niya ay nagsimulang gumuho. Ang imahe ni na Angel at Bea sa huling sandali ay naglalaro sa isip niya. Ang peking kalmado ay napalitan ng takot.
Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na nakapusasan at bigla siyang humagulgol. Ang iyak na ito ay hindi na acting, kundi pagsabog ng emosyon ng isang makasalanan na alam niyang wala na siyang kawala. Hindi. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gustong patayin sila. Nagsimula na ang kanyang pagbagsak. Ang lihim ng malagim na gabi sa Nasugbu ay malapit ng mabunyag. Sa loob ng masikip na silid, hindi na umiiyak si Gab. Nakaupo siya doon, ang mga mata ay pula at walang buhay, parang manikang naputulan ng tali. Nagsimula siyang magsalita, at bawat kataga ay hindi na depensa ng isang suspect, kundi umpisal ng isang kaluluwang nabulok, ibinubunyag ang katotohanang mas hubad, mas marumi, at mas keji kaysa sa anumang pelikula. Siya ay demonyong nag-anyong anghel. At ako ay isang tarantado na nahulog sa matamis niyang patibong. Nagitngit ang ngipin ni Gab habang sinasabi ito. Ang pag-ibig namin ni Angel ay napakaganda dati, puno ng pagsisisi na sabi ni Gab. Inosente si Angel, madaling magtiwala. Mahal niya ako ng buong puso at pinagkakatiwalaan niya ang best friend niya ng walang duda. Yun ang pinakamagandang katangian niya. At siya ring naging mitsa ng trahedya niya. Dahil ang tiwalang yun ang nagbigay ng pinto para sa makamandag na ahas na si Bea para maghasik ng lason. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. 6 na buwan na ang nakakaraan. Habang nagfo-photoshoot, kapag inaayos ko ang kamera para kay Angel, tatabi si Bea at bubulong ng papuri. Ang galing mo talaga, Gab. Ikaw lang nakakapagpalabas ng ganda ni Angel ng ganyan. Pero ang tingin niya sa akin, hindi lang simpleng paghanga. May halong landi, mapanghamon. Tapos tumindi na. Kapag si Bea na ang kinukunan ko ng solo, sadya siyang gagawa ng insidente. Gab, nalaglag yung strap ng bra ko, pwedeng paayos? Bilang photographer. Sanay ako sa pag-aayos ng damit ng model. Pero iba siya. Ididikit niya ang katawan niya sa akin, ramdam ko ang hininga niya sa leg ko. Habang ilang metro lang ang layo, si Angel ay nagsiselfone, nakangiti, walang kamalay-malay na ang best friend niya ay nilalandi na ang boyfriend niya. Master ng manipulasyon si Bea. Hindi siya umaatake ng harapan. Dahan-dahan lang. Tintext niya ako ng hating gabi. Una tungkol sa trabaho. Tapos nagkukwento na ng personal. Gumawa siya ng imahe na kawawa siya. Maganda pero malungkot, nag-iisa sa showbiz industry. At naiinggit kay Angel dahil mayroon siyang ako na nagpoprotekta. Sana may boyfriend din ako na kasing unawain at kasing galing mo, Gab. Ang swerte ni Angel. Ang mga salitang yun ay tumatama sa ego ng isang lalaki. Naniwala ako na ako lang ang nakakaintindi sa kanya. Habang si Angel, masyadong inosente. Ang pinaka-nakakadiri ay kung paano niya ginamit si Angel para magkaroon kami ng oras. May mga araw na sasabihin niya kay Angel, Bes, may meeting ako sa client tungkol sa kontrata, kayo na muna gumimik. Pero ang totoo, ang client na yun ay ako. Yayayain niya ako sa isang tahimik na kapihan sa gisi, nakasuot ng damit na napaka-sexy. Doon magdadrama siya, hahawakan ang kamay ko ng mailuha sa mata. Paano matatanggihan ng mahinang lalaking tulad ko ang ganung palabas? Ang unang beses na lumagpas kami sa linya, tandang-tanda ko pa. Umuulan nun. Umuwi si Angel sa probinsya dahil may emergency. Tumawag si Bea, umiiyak, may lagnat daw at walang kasama sa kondo. Ako naman parang tanga, iniwan ang trabaho at pinuntahan siya. Pagdating ko, nakahiga siya. Maputla pero naka-silk nightgown. Nang akmang kakapain ko ang noo niya, hinila niya ako sa kama at hinalikan ng madiin. Kailangan kita, Gab. Nawala ang isip ko. Halo-halo ang guilt at lust. Mula noon, naging sunod-sunuran ako sa kanya. Siya ang nagpaplano ng mga tagong pagkikita. Siya ang nagturo sa akin magsinungaling kay Angel nang hindi nautal. Minsan, habang kasama ko si Angel, magsisend si Bea ng nudes na may caption na miss na kita. Napakamura at napakasama niyang babae. Lumipat ang kwento ni Gab sa gabing iyon sa Nasugbu. Ang biyaheng iyon ay patibong ni Bea. Gusto niya ng lugar na malayo sa Maynila para masolo ako nang walang nakakakita. Yung selebrasyon kuno ay cover-up lang. Nung gabing yun, pagkatapos naming mag-inuman, lasing na at pagod si Angel. Sabi niya, mauna na ako sa kwarto.
Kayo na muna bahala dyan. Ang sakit isipin ngayon. Ibinigay niya ang boyfriend niya sa lobo na tinatawag niyang kaibigan. Pagkaalis ni Angel, tumingin sa akin si Bea at ngumisi. Chance na natin to, Gab. Nung tulog na si Angel, lumipat si Bea sa kwarto ko. Nangyari ang lahat. Halos 2 oras kaming magkasama sa kabilang kwarto habang ang girlfriend ko ay natutulog ng mahimbing. Yun ang rurok ng kababuyan namin. Nang biglang kumatok at buksan ni Angel ang pinto. Alam kong tapos na ang lahat. Ang mukha ni Angel noon. Hindi ko makakalimutan. Gulat, sakit, galit. Hindi siya masyadong umiyak. Tinitigan niya kami. Hindi ko akalain. Tinuring kitang kapatid, Bea. At ikaw, Gab. Hayop ka. Nagkagulo. Sinugod ni Angel si Bea, pinagsalitaan ng masasakit. At nung sumigaw si Angel ng, isa kang malanding ahas, inaagaw mo ang boyfriend ng best friend mo, doon tumigil sa pag-arte si Bea. Lumabas ang tunay niyang kulay. Hindi na siya yung kawawang babae. Isa siyang halimaw na nasukol. Sinunggaban niya si Angel. Nagkasakitan sila sa bunutan. Sinubukan kong awatin pero wala. Tumakbo ako palabas para humingi ng tulong sana o ewan, nataranta ako. Pagbalik ko, nakita ko na lang. Nakahandusay si Angel sa sahig. Si Bea, nakaluhod sa tabi niya, hawak ang kawad ng charger na nakapulupot sa lig ni Angel. Nanlalaki ang mata ni Bea. Siya ang nauna. Sinakal niya ako. Depensa lang ginawa ko. Sabi niya ng pautal-utal. Pero saglit lang ang takot niya. Gumana agad ang utak niya. Gab, makinig ka. Hindi ngayon ang oras para magpanik. Tapos na to, kailangan nating ayusin to pag nagsumbong tayo sa pulis. Pareho tayong tapos. Ikaw ang cheater. Nandito ka. Walang maniniwalang wala kang kasalanan. Siya ang nagplano ng pagtapon sa bangkay. Mabilis at pulido. Parang handa siya. Inutusan niya ako. Buhatin mo sa dagat. Maghanap ka ng bangka, itulak mo palayo. Dagat na ang bahala. Bilis! Parang akong lutang na sumunod. Binuhat ko si Angel. Ang babaeng minahal ko na ngayon ay malamig na bangkay sa mga bisig ko. Kasalanan ko to, nung nilagay ko si Angel sa bangka, naramdaman ko ang sobrang sakit at pagsisisi. Pinatay ko siya ng hindi direkta. Pagbalik ko sa kwarto, inabot sa akin ni Bea yung kawad. Itapon mo to kahit saan. Kukunin ko lahat ng gamit at cellphone nila para itago. Magbantay ka dito. Ang lamig ng boses niya. Nakakatakot. At nung tumalikod siya, nung nakita ko kung gaano siya kawalang awa, pumasok sa isip ko, ang demonyong to, pinatay niya ang best friend niya. Sinira niya ang buhay ko. At ngayon inuutusan niya ako para iligtas ang sarili niya. Alam kong kapag nakalusot kami, ako ang ilalaglag niya. Ipapasa niya lahat ng sisi sa akin. Pinatay niya ang mahal ko. Ginawa niya akong kasabwat. Hindi niya ako patatahimikin. Ang galit, pandidiri at takot ay nagsama-sama. Wala na akong naisip kundi dapat mamatay ang demonyong to, hindi siya dapat mabuhay. Sinunggaban ko siya mula sa likod gamit ang parehong kawad at sinakal siya. Mabilis. Ginamit ko lahat ng lakas ko mula sa galit. Nung bumagsak siya, wala akong naramdamang takot o pagsisisi. Pakiramdam ko lang. Blanko. Parang may nilinis lang akong dumi. Binuhat ko siya at inilagay sa bangka katabi ni Angel. 2 tao, yung isa pinakamamahal ko. Yung isa pinakakinasusuklaman ko, magkatabi sa bangka ng tadhana. Itinulak ko ito sa laot sa pag-asang mawawala na sila habang buhay. Pero nagkamali ako. Hindi nabubura ang kasamaan. Kinaumagahan, bumalik ang bangka sa pampang. Siguro dahil sa hangin. O dahil sa tadhana. Ang paglilitis kay Gabriel Mendoza ay naging laman ng mga balita sa buong bansa. Ang kanyang detalyadong pag-amin ay nagbunyag ng trahedya ng kabataang naligaw, pag-ibig na trinaydor, at ang kadiliman sa puso ng tao. Bagamat ang motibo niya sa pagpatay kay Bea ay galit at takot,
Ang ginawa ni Gab ay itinuring paring murder sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Kinitil niya ang buhay ng 2 tao at sinubukang pagtakpan ito. Sa harap ng kagalang-galang na hukom, hindi humingi ng awa si Gab. Tumingin lamang siya sa pamilya ng mga biktima, yumuko at bumulong ng huling paumanhin sa mga magulang ni Angel. Tito, tita, patawad po. Ang kahinaan at kasalanan ko ang pumatay kay Angel. Matapos timbangin ang lahat ng ebidensya at pag-amin, ibinaba ng korte ang hatol. Ang nasasakdal ay napatunayang nagkasala ng double murder. Dahil wala ng parusang kamatayan sa Pilipinas, ang pinakamabigat na parusa ang ipinataw, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakabilanggo ng walang pribilehiyo ng parol. Ito ang kabayaran para sa kahinaan, sa kasalanan ng pagtataksil, at sa mga malupit na desisyon sa isang gabing maalon sa Batangas. Ang trahedya ay nagwakas, nag-iwan ng malalim na sugat at mahal na leksyon tungkol sa napakanipis na hangganan sa pagitan ng pag-ibig